Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nais po nating bigyan ng komentaryo. Ito pong presensya ng mga barko ng China sa dito po sa West Philippine Sea. Ayon po sa balita, ito po ay nasa San Julian Reef na ito po di umano ay nasa vicinity na po ng Palawan. Ibig pong sabihin, itong mga barko po na ito ay pumasok na sa Philippine Economic Zone. Technically po, ang Philippine Economic Zone, hindi po ito sakop ng Philippine territory. Pero ito po ay recognized internationally na exclusive territory po ito ng Pilipinas when it comes to exploration of marine resources. So ibig po sabihin, mula po dyan sa Philippine Economic Zone, mayroon pong 200 miles towards the sea na dapat po, yun pong tinatawag nating international water, na doon pwede pong pumasok ang alinmang banyaga na barko. Yan man ay military or private vessels. So ito po ang ibig sabihin po niyan, kung nasa economic zone ang foreign vessels, whether it is private or military or naval, that is considered intrusion of the country's territory. Kaya ito pong presensya ng foreign vessels or Chinese vessels within that vicinity, makukonsidera po natin na iyan po ay pagpasok na ng China sa teritoryo ng Pilipinas. At nakakaalarma po na marami ito. About hundreds ang sabi po. Ano po ang implication nito? Well, of course, alam po natin na the Duterte administration is friendly with China. And we support it. Sabi nga po natin, given the choice where we have to choose between China and the US, we are inclined to be with China. Bakit po? Sapagkat ang rivalry po dito sa West Philippine area o West Philippine Sea area is basically between US and China. At kung magkakagira po, ang Pilipinas ang magiging primary battlefield kung tayo po ay papanig sa US. That would be a repetition of the World War II, where in the supremacy struggle in Asia between Japan and the US, the Philippines had become
the major battlefield at tayo po ay nadurog. That time, we had no choice but to be with the US because as a Commonwealth, we were under the protectorate of the United States. So wala po talaga tayong choice noon kung hindi umanig, sumunod sa US. At tayo po ang naging first line of defense ng mga Amerikano laban po sa Japan. Halos katulad po itong rivalry ng China at US ngayon. Sapagkat ang China po is becoming a military power, not only in Asia. In Asia, definitely, it's no longer becoming, it is the military power in Asia, but becoming a world power. At yan po ang ayaw payagan o hindi mapapayagan ng Amerika at ng ibang European countries na kaalyado po ng Amerika. Bakit? Sapagkat this would be a threat to them. So definitely po kahadlangan ng Amerika at ng kanyang alyadong bansa ang anumang pagtatangka ng China na agawin ang West Philippine Sea. Sapagkat simula po ito na lumawak ang kanyang teritoryo. Now, naintindihan po natin ang position ng Duterte administration to be friendly with China. Kaya very vocal po dyan ang ating Pangulo sa pagsasabi na tayo ay kakampi ng China sa isyong ito ng supremacy between China and US. Although tayo po ay mayroong mga kasunduan with the US, ito ang BFA. At in consonance with that friendship between the Philippines and China in relation to the emergency situation dulot po ng COVID pandemic, ang China nga po ay nag-donate sa atin ng vaccine. At ito po ang sinasabi ni Antonio Carpio na siyang founder ng isang bayan na numero uno na kritiko ng ating Pangulo na tila ipinagpalit ni Pangulong Duterte ang West Philippine Sea sa vaccine. Kung kaya hindi sinisita o hindi pinagbabawalan ng administrasyong Duterte ang presensya ng mga barkong ito sa vicinity ng Palawan o dito sa tinatawag na San Julian Reef. Ngunit ayon sa Malacanang, ang sabi, ito daw mga barko, ang pananatili ng mga barkong ito, nasabi nila hindi naman ito military, mga fishing boats ng China, ay nagpapalipas lamang ng sama ng panahon. Kumbaga, napilitan silang standby sa nabanggit na lugar pansamantala lamang upang magpalipas ng sama ng panahon. Ibig sabihin po, sila po ay aalis din. At ang nasabing
ang nasabing paumanhin ng China ay malugod namang tinanggap ng Malacanang as a token of friendship. Well, given the situation po, assuming na yan po talaga ang katotohanan, wala pong masama. Wala pong masama. Ibig po sabihin, dapat lamang napayagan natin sila. And the Duterte administration accepted it on its face. Kung anong sinabi nila as a token of good faith, tinanggap naman yan ng Malacanang. But let it be known to China that the Philippine government with this Duterte administration, which we fully support, is friendly to Chinese people. Sabi nga po natin, given the choice between the Americans and the Chinese, we are going with the Chinese. Sapagkat naniniwala po tayo that it will be serving more our interest if we have to side with China rather than the Americans. Bakit po? Kasi kung kakampi tayo ng China, kung magkakaroon man sila ng gera, at dahil kakampi tayo, hindi na tayo aawayin ng mga yan. So ito po yung ating position. At sa civil aspect naman po or sa economic aspect, itong cooperation between the two countries na pinatunayan naman po dito sa COVID-19 vaccine donation ng China. Ngunit, sinasabi nga natin, let it be known to Chinese people that in our friendship with them, we are not abdicating our rights over the said territory. Hindi po natin isinusuko ang ating sovereign rights over the said West Philippine Sea area. At kung yan po ay kukunin ng China bilang pananakop, we will be compelled to defend it because we cannot just surrender our sovereignty to China. Let it be known that any diminishing of the Philippine territory should be considered negation totally of our sovereignty. So, we cannot surrender a portion of our territory to China. And we believe in good faith that it's also the position of our president. Of course, the president knows best, but we believe that President Duterte
in his being friendly with China does not mean that he intends in whatever way to surrender to Chinese government, to Chinese people, any portion of our territory. That we allow this presence of the Chinese vessels within the vicinity because we don't look at it, and this of course was proven otherwise. We look at it not a gesture on the part of China to invade our territory. We accept on its face its statement to the effect that the foreign vessels there, the Chinese vessels there, fishing boats or fishing ships, as they call them, are indeed true, that they are just there because of the bad weather at nagpapalipas lang sila. Sapagkat kung ito po, katulad ng sinasabi ng mga kritiko ng ating Pangulo, na ito ay pagpapabaya o na makuha ng China ang teritoryong iyan. Kung kaya hindi natin sinisita ang presensya ng mga Chinese vessels within that area, yan po ay hindi totoo because we believe the President would not allow it. Kaya lang po yan, nariyan, sapagkat katulad ng sinabi nila, nagpapalipas lamang ng sama ng panahon. Kaya nga po sinasabi natin at dito sa ating komentaryo na hindi natin papayagan definitely yan. The President will not allow it and we will be supporting the President. Bakit po sinasabi natin hindi papayagan yan ng Pangulo? Because it is his duty to defend it and the President is not abdicating any of his duties. And we know him. Wala siyang sisinuhin kung sakali mang tayo ay sinasalakay na kahit ng alinmang bansa, including China. That cannot be an exception to the rule. So, yung mga agam-agam po ng ating mga kababayan na inaagaw na sa atin ang teritoryo na yan, hindi po yan mangyayari. Bakit po? Sapagkat definitely, una, hindi tayo papayag. Pangalawa, the moment na hindi tayo pumayag at nagpilit ang China, that could be a start of World War III. Sapagkat kahit masama ang loob ng mga Amerikano at ng kaalyadong bansa sa Pilipinas, sa mga Pilipino, dahil sa pagiging friendly natin sa China, definitely kapag sinabi natin na kailangan ang tulong ng Amerika para labanan ng China, sapagkat tayo ay sinasalakay, ang US po at ang kaalyadong bansa ay hindi mag-atubili na tulungan tayo sapagkat yun lang po talaga ang hinihintay nila. Dahil sabi po nga natin, they could not allow or they cannot afford to let China becomes a world power. So, and we believe also that China cannot afford to start
a World War III. Otherwise, it would be annihilation of the world. Iba na po kasi ang gera ngayong World War III ay kumpara ng World War II. Wala po sa kalingkingan ang devastation na dulot ng World War III compared sa World War II. Kung ikukumpara po natin sa World War III, maaring dito na magwakas ang mundo. Kaya lahat ng bansa ay nagsisikap na maiwasan ito. At ang China ay hindi rin nila kayang mabura sila sa mapa dahil lamang sa kanilang kasakiman. Halimbawa, na salakayin ang mga bansa dito sa Asia para lang sila ay makilala bilang isang world power. Wala pong bansa at the moment which will start World War III. Wala po. Not even the US. Kaya nga po, bagamat mayroon na silang mga person na nasa paligid lamang, nasa Pacific region rin, at handa na rin sila, they could not start the first shoot because that might be the beginning of the World War III, which no man in his right mind at the moment could afford to have, knowing so well that it will be the end of the world. Kaya po, kung mayroon man dyan mga attempts, it is a matter of just testing sa kung ano ang mga magiging moves ng ibang bansa. Halimbawa po, yung presensya ng Chinese sa West Philippine Sea, mga Chinese vessel, that could be a matter of testing on her part to see what would be the reaction of, number one, the Philippines, number two, the US and the allied countries. At kung magkakaroon po dyan ng hard opposing by the Philippines, magwi-withdraw po, pushing away this presence of Chinese vessels. Atras po yun dyan ang China. Kasi kung hindi sila atras, mapipilitan po tayo na hingin ang tulong ng Amerika under the so-called BFA treaty. So, mamomobilize po yung military forces para itaboy ang China kung hindi sila magboboluntaryo. But now that we filed a protest at katunayan namin sila ng paumanhin, ang tingin po natin yan gagawin po ng China because as we said, they could not afford to start a World War III. So, another thing, we believe the sincerity of Chinese government to be friendly with the Filipino people.
through the administration of President Duterte. And that friendship will continue beyond 2022 kung ang uupong presidente ay si Inday Sara o kaya si Bongo. Kasi kung iba pong magiging presidente, halimbawa si Crispo, si Robredo, or assuming si Trillanes, and even perhaps si Bongbong Marcos, they might be, although si Bongbong, kumbaga hindi ito 50-50 ito. Kasi may history din naman ang Marcos administration with the US, yung EDSA Revolution, na hindi naman magtatagumpay yun kung hindi talaga sinuportahan ng Amerika as a matter of abandoning Marcos. Sapagkat even also the Marcos martial law could have not succeeded that long without the US supporting Marcos. Malimbing lang talaga ang Amerika. So masakit yon sa mga Marcos sa bahagi ni Bongbong. So pag naging Pangulo si Bongbong Marcos, pwede ring sundan na lang niya ang yapak ni Duterte, ng Duterte administration with respect to the Philippine-Chinese relations. Sapagkat posibleng galit si Bongbong sa Amerika because of ginawang pagtalikod ng Amerika nung EDSA Revolution. Pero definitely kung itong mga dilawan, even Pacquiao, Robredo, Pacquiao, Crispo, Lacson, Gordon, even Pangilinan, of course, Dillon, ito po ay mga American boys and girls na definitely wala pong kaduda-duda at kabog-abog na ito ay tuta ng Amerikano. Kaya magpapadikta po ito sa mga kano. And it might pose danger kasi baka nga matuloy ang gera. At definitely pag natuloy naman yung gera, i-confine ng US ang labanan dito lang sa Asia. Pipilitin na nilang gunawin ang buong China bago pa ito makarating sa Amerika at sa Europa, sapagkat protektahan nila ang kanilang territory. So ang mangyayari niyan, ang full battle ay nandito sa Asia, specifically itong mga ASEAN countries, because these are the countries that nearest to China. So masisira lang dyan China at saka itong mga nasa paligid na bansa, sapagkat dito lamang i-confine ang labanan. So isa din po yan sa nakakatakot na banta kung ang mananalong Pangulo sa 2022 itong mga dilawan. Sapagkat once na ang mamumuno, ang maging Pangulo ng Pilipinas sa ituta ng Amerika, even without the provocation of China, posible po na ang US naman to the Philippines ang mag-provoke. Kasi gusto talaga ng US at ang mga European countries na durugin ang China. Hagat hindi pa ito malaki o hindi pa ito
world power. Dapat ito, ngayon pa lang, ito ay maputol na ang sungay. So, kung ang China hindi man magsisimula ng gera, ang Amerika ang magsisimula sa pamamagitan ng Pilipinas. Ang Amerika naman ang magproprovoke, maglalagay ng maraming pirsa sa West Philippine Sea at pwede po silang pumasok beyond West Philippine Sea to provoke China para masimulan po ang gera na ikadudurog ng China and definitely also ng Pilipinas. Kasi narito nga po ang battlefield. Kasi once na nagpaputok ang Amerika against China, definitely ang Chinese gaganti. At dito sa atin babagsak ang mga bomba ng magkabilang panig. So ito po ang kadagdagang, this would be a dangerous proposition kung ang ipananalo po natin sa 2022 ay American voice o tuta ng Amerikano. On the while po, maraming salamat at magandang gabi sa lahat.